Iginiit ng China na legal ang pagkumpiska nito sa Taiwanese fishing boat sa Taiwan Strait. Una rito ay iniulat ng Taiwan ang ginawa ng China na pagkumpiska at pagdetin sa isang Taiwanese fishing boat, the Hinman 88, na nangingisda sa Taiwan Strait, ang karagatan sa pagitan ng Taiwan at China. Isinama rin ng mga Chinese officials ang mga crew ng naturang bangka. Ayon kay Liu Dejun, spokesperson ng China Coast Guard, kinumpiska nila ang fishing boat dahil sa illegal fishing. Nilabag umano ng bangka ang fishing moratorium na inilatag ng China sa mga katubigang sinasakop at inaangkin nito. Gumagamit din umano ang naturang bangka ng mga fishing nets na mas maliliit kaysa sa mga pinapayagan ng batas ng China. Sa kabila nito ay nanindigan ng pamahalaan ng Taiwan na hindi iligal ang ginawang pangingisda ng The Hinman 88. Ayon kay Shi Qingqin, tagapagsalita ng Taiwan Coast Guard, ang naturang bangka ay nasa katubigang sakop ng Taiwan, taliwas sa ibinabato ng China. Nangyari ang insidente noong gabi ng Martes. Ayon sa pamahalaan ng Taiwan, ang naturang bangka ay mayroong isang kapitan at 5 crew. Nasa ating linya ang chairman ng tanggapan, si Undersecretary Ronald Cardema. Chairman, Yusek, good evening. Si Admar, si MJ, sa SMNA Nightline News. Yes, good evening po, Boss Admar, Boss MJ. Yan, ang masabi po natin dyan, tayo ay nagagalak sa desisyon ng korte na makasuhan yung mga kongresista na yan. Yan ang nagpapatunay na sa matagal na panahon, itong mga makakaliwang kongresista, sila talaga ang nagdadala sa mga kabataan papunta sa NPA areas, di ba? Buti nga nakasuhan sila at na sentensyahan, na convict ng korte. At nakakaawa yung mga bata, buti nga nakalagay dun sa desisyon. Yung mga bata, ibiniyahin nila ng hating gabi sa dilim, pinalakad nila sa bundok. Yung iba doon, mga minor de edad, pinalakad nila sa mga cliff, sa may mga ravine, no, mga gilid ng bundok. Buti nga hindi nabaril kasi ano talaga yun, NPA infested area, nasa dilim yung mga bata. Sa ngayon nakakakita ng 2 kongresista nasa gitna ng NPA infested area ng gabi sa dilim. O kung hindi pa kayo talagang konektado sa NPA, anong ginagawa ng 2 kongresista doon? Sila mismo yung nagdadala ng mga kabataan. Kaya tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary, na meron siyang intelligence fund patungkol kung sino yung mga guro na nagyayaya sa mga estudyante, sa mga kabataan papuntang NPA. Ito mismo, nagpapakilalang kinatawan ng mga makakaliwang guro. Siya mismo personal naglalakad sa bundok, nagdadala ng mga batang Pilipino papunta sa NPA area. Kung siya mismo ginagawa niya yun, paano pa yung ibang guro? Kaya tama na meron intelligence fund sa DepEd dati si Vice President para malaman yung mga ganitong gawain ng mga gurong makakaliwa. Chairman, ano po ang epekto nito sa pinaglalaban po ng NYC, National Youth Commission, para po mailayo sa recruitment ng CPP, NPA, NDF ang mga kabataan? Nasampulan po yung sinasabi po ninyo ng mga recruiter. Yes, unang-una, wala na silang masasabi patungkol sa red tagging kuno, di ba? Hindi naman tayo yung nagtag sa kanila, hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan, hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang ano sila, guilty sila, beyond reasonable doubt nakalagay dun sa papeles. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala doon sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. Dahil for the longest time, kasama ang SMNI, kasama ang mga tropa ng gobyerno, alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yun, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI. Alam natin sila yon, sinasabi red tagger tayo. Eto na, ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil
talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng Kongreso. Walang sesyon ng Kongreso ngayon. Adjourned ang Kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong mga ganito walang immunity. At tayo nagagalak, kayang-kaya ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-ELCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista na mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno. Chairman, wrongfully convicted na yung dalawa, sabi nila. Totoo ba yun sa inyo at sa monitoring po ng NYC? Sa tingin ko wrongfully convicted, mali yung pagkaka-convict kasi dapat mas marami silang makakaliwang kongresista na na-convict. Kung pwede lang isama yung iba pang kongresista na mga kaliwa, dali isang grupo yung mga yan, dapat mas marami sila dapat nakasuhan at na-convict. Yun lang ang pagkakamali doon. Pero yung sa kanilang dalawa lang, tamang-tama yun. Ang mali dyan, dadalawa lamang sila dahil dalawa lamang silang nakasuhan mula sa gabing yon. Pero marami yan, lalo na yung iba't ibang kinatawan nila. Meron pa sila sa kababaihan, meron pa sila sa kabataan. Magkakasama lamang yung mga yan. Chairman, magandang gabi, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na parang, kumbaga, isa na ito sa matibay na dahilan para itong mga grupong ito ay, kumbaga, matutulan na yung kanilang pagsali sa mga halalan sa hinaharap? Yes, kakasuhan natin yan ng disqualification sa party list system. Yan, buti nabanggit nyo. Ngayon ko lang naisip to. Kakasuhan natin yan sa COMELEC. Paano nangyari ng isang kinatawan, ng isang party list sa Kongreso, incumbent pa, mako-convict na kayo ay nangingidnap ng kabataang Pilipino? Diyos ko, sa ibang bansa nga lang, maakusahan ka, katulad sa Japan, talagang naghaharakiri na sila. Dito, kapalan ng muka. Nasa gobyerno kayo. Meron kayong pondo ng gobyerno, pinapasweldo kayo ng gobyerno, mako-convict kayo nangingita ng kabataan Pilipino. Ibig sabihin kayo at inyong samahan, kayo talaga yung nag-ooperate para magdala ng mga kabataan Pilipino sa NPA. Di ba? Tama yung naisip nyo, sir. Talagang kakasuhan natin yan sa COMELEC to cancel their registration sa party list. Hihilingin nyo rin po ba sa Kamara na matanggal siya sa roster ng mga mambabatas? Kasi si Congressman Arnie Teves, bagamat wala pang talagang sakdal laban sa kanya, unlike dito na meron ng desisyon ang korte na napalis din dyan po sa Kamara. Kayo din po, lalo na meron din po kayong sa Duterte Youth Party List, no, dyan sa Kamara, ay magkakaroon din po ba ng ganyang hakbang? Yes po, kanina lang nabanggit sa akin ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List na pag-resume ng session, siya ay magpi-privilege speech patungkol sa kalokohan ito na mayroong miyembro ng Kongreso na naakusahan at na-convict na sentensyahan patungkol sa pagdadala ng mga kabataan sa NPA areas. Na-convict hindi lang na-tag, di ba? So pagkatapos ng privilege speech na yon, yun sa Committee on Ethics, pa-filean rin kung pwedeng matanggal. At doon natin makikita, saan ka nakakita isang convicted na nagpapakilalang kinatawan ng mga guro, mga guro pinagkakatiwalaan natin mga Pilipino sana na yun ang nag-aaruga sa ating mga anak at apo. Yun pa ang mako-convict ng pagdadala ng mga kabataan Pilipino sa NPA. Talaga namang dapat matanggal sa Kongreso yung mga ganyang kakapal ng muka. Yan ba yung nagkaso kay dating Pangulong Duterte ng grave threat? Ito yung sinasabi ko matagal na. Siya ang grave threat sa kabataan Pilipino at sa sambayan ng Pilipino. Dinadala ang ating mga anak, apo, estudyante at kabataan papunta sa bundok sa NPA. Tapos siya pa magkakaso ng grave threat. Siya talaga ang grave threat. Sila ang grupo nila. Sila ang grave threat sa mga kabataan Pilipino. At marami pang mga sinasabi na itong mga front ng CPP, NPA, NDF. So maliban dito sa ACT Teachers
yung iba pang mga grupo ay isusulong nyo rin ang pagkakansela ng kanilang makatakbo sa darating pa na, lalo na ngayong darating na midterm election. Yes po, ang masabi ko ngayong araw na ito, kung saan nagtagumpay ang hustisya sa ating bansa, ay hinihikayat natin lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga kabataan na nakakita sa pagdadala ng mga makakaliwang party list na ito sa ating mga kabataan papunta sa bundok, papunta sa NPA area. Kung alam ninyo, na-experience ninyo, nakita ninyo ang inyong mga anak, inyong kasama sa paaralan ng mga kabataan at estudyante ay nadala ang iba't ibang makakaliwang party list na ito papunta sa NPA. Bukas ang opisina ng National Youth Commission at ni Congresswoman Cardema sa Duterte Youth Party List. Sabihin nyo sa amin, sa tulong ng SMNI, isa-isiwalat natin isa-isa itong mga pinaggagawa ng itong mga to. At dadali natin sila sa hustisya lahat. Magkaroon tayo ng tapang ngayon dahil napatunayan mismo sa korte, beyond reasonable doubt, na sila mismo, grupo nila ang gumagawa. So kailangan makakasuhan ngayon isa-isa yung mga yan patungkol sa gawain nilang ito, para makatulong tayo sa mga kabataang Pilipino at sila ay maging pag-asa ng bayan. Tsaka huli na lang, Chairman, yung mga kapatid natin na IP na siya pong nagiging subject sa mga panloloko ng mga kaliwa at nagiging subject po sa matinding recruitment. Alam niyo naman po, mga IP pong involved dito sa mga naging kaso kay Castro at yung kasama niya. Yan, buti pinaalala nyo, Boss MJ. Dati, nung namatay yung anak ni Congresswoman Kulyamat ng Bayan Muna bilang NPA, nagsalita ako dito sa SMNI. Sabi ko, paano nangyari na anak ng opisyal ng gobyerno, isang anak ng kongresista, mapapatay bilang terorista nang hindi mo alam? Sinabi kong ganon. Ang unang-unang bumanat sa akin ay si Congresswoman Franz Castro. Sabi niya agad sa presko niya, shut up Cardema, wala kang alam sa ganito. Inulit-ulit niya, shut up ka Cardema, wala kang alam. Oh, eto ngayon, Franz Castro, shut up ka ngayon. Ikaw ang isang kidnapper at nagdadala sa mga kabataan pala talaga sa NPA areas. Oh, ngayon ikaw ang shut up, Franz Castro, after 4 na taon, 5 taon ng pagsasabi mo sa akin. Ikaw pala ay nahatulan, ikaw pala ang totoong nagdadala sa mga kabataan natin sa kapahamakan, at napatunayan ito ngayon sa korte kasama ang inyong mga kagrupo. Chairman, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong gabi at mabuhay po ang National Youth Commission. Thank you po, Boss MJ, Boss Admar. Maraming salamat po.